Okay, pansamantala po tayong titigil no, sa ating series. Sa Book of Esther, we are at the middle of our series in the Book of Esther. So, minabuti kong pong magpahinga muna sa ating series at iba po muna ang ating tatalakayin sa umagang ito. Pinamagatan po natin ang ating pong sermon this morning, Discipleship that matters. Discipleship that matters. Bakit ko pinangalanan discipleship that matters? Kasi ang paggamit po ng salitang discipleship or disciple making ay naging masyado ng pangkaraniwan sa panahon natin ngayon sa maraming mga iglesia. At dahil masyado na ito naging pangkaraniwan, nagkaroon ito ng mababaw na kahulugan. And many that claim the title disciple or even people involving in activities in the church, so-called discipleship, involved sa mga activity na ito, pero they do not matter sa ating Panginoon. So the question is, what is the kind of discipleship that matters? What is the kind of discipleship that really counts sa ating Panginoon? So buksan natin yung mga Biblia natin sa John chapter 10, verses 22 to 27. Ang ating Panginoon ay hindi nagkulang sa kanyang pagtuturo patungkol sa paksana ito. At syempre, ang kanyang mga immediate beneficiaries ng kanyang pagtuturo about discipleship ay walang iba kundi ang kanyang mga disciples. Pero dito, makikita natin that the topic of the discipleship, especially yung pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, didn't only cover yung mga actual disciples niya, but even those people following him. No, yung pong mga Hudyo na sumusunod sa kanya at siguro marami silang ini-expect sa ating Panginoong Jesucristo at this time. And dahil sumusunod sila sa Panginoon, they thought that they were already disciples of the Lord. Basahin natin mula sa ang bagong ang Biblia, beginning verse 22. Sabi niya, ng panahong iyon sa Jerusalem ay kapistahan ng pagtatalaga. Noon ay tagginaw. At naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, kaya pinalibutan siya ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo, at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit, hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Verse 27. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. At naway tulungan tayo ng Panginoon na makita ang kahulugan ng mga salitang ito at ang mga praktikal na epekto nito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Nakakalungkot po na banggitin na bagamat nag-iisa lamang ang bayang pinili ng Diyos, yan ay ang bayan ng Israel. Wala na pong ibang bayan sa mundong ito na pwedeng umangkin na sila'y bayang pinili ng Diyos. Maliban sa bayan ng Israel. Only Israel was the chosen people of God. At bilang bayan na pinili ng Diyos, isa sa mga pribilehiyo na na-enjoy ng Israel ay yung pong pakikipagtipan ng Diyos sa kanila. Ngayon, bagamat ang Diyos ay personal na nakipagtipan sa bayan ng Israel, ang bayan naman na ito, ang iginanti sa kanya hanggang sa kahuli-hulihan ay ang kanilang pagiging masuwayin sa pakikipagtipan nila sa Diyos. Basahin niyo po yung Old Testament. At dyan makikita ninyo kung papaanong pinili ng Diyos ang bayan na ito, iningatan ng Diyos ang bayan na ito, binigay ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan, binigyan pa nga siya ng sarili niyang lupain, binigyan ng mga hari na mamumuno sa kanila, at marami pang iba. Pero ano ang iginanti ng bayan na ito? Sa tapat na Diyos na nag-ingat, nag-provide, nag-sustain sa kanila, treachery and unfaithfulness.
sa kanilang pakipagtipan sa Diyos. Yan ang iginanti ng bayan ng Israel kay Yahweh. Ganun pa man, bagamat ganyan ang iginanti ng bayan na ito kay Yahweh, si Yahweh ay nanatiling tapat at nanatiling mapasensya sa kanilang tipanan ng bayan ng Israel. Pero hindi po natin pwedeng i-mock ang Diyos. Hindi natin pwedeng pagtawanan ang katapatan ng Diyos. Hindi natin pwedeng underestimate. Hindi natin pwedeng baliwalain. Dahil sa kahuli-hulihan, kahit basahin niyo yung history ng bayan ng Israel, ang Diyos gumanti sa bayan ng Israel at ipinalasap niya sa kanila ang kanyang justice o ang kanyang pagiging matuwid. Ito pong passage na pag-uusapan natin ngayong umaga ay nagtuturo sa atin na itong Diyos na ito na naging tapat sa bayan ng Israel sa Old Testament is the very same God na naging tapat din sa atin sa panahon ng bagong tipanan. Kahit bago po yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus, makikita mo ang Panginoong Jesucristo katwiran, nakikipag-usap sa mga Hudyo ng kanyang kapanahunan. He has allowed them to see the fulfillment of the promise about the Messiah. Di ba yung mga Hudyo, naghihintay sila na darating yung Messiah? Pinayagan ng Panginoong Jesucristo na makita nila ang katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagdating, sa pamamagitan ng kanyang ministry. Ang Panginoong Jesucristo ang Messiah. Nakita ng mga Hudyo yan. Yet, even at this point, ang nanaig sa mga Hudyo ay hindi po yung kanilang dapat ay maging tugon sa pagdating ng Messiah. Instead, ang nanaig sa kanila yung kanilang persistent unbelief. Yung kanilang nagpapatuloy na hindi paniniwala. Nasa harapan na nila ang Messiah. Nakikita na nila yung mga miracles na ginagawa ng Panginoon. Nakikita na nila yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Mesya, sa kanyang pangangaral. Pero hindi pa rin sila naniwala. Si Juan, ipinakita niya sa atin mula sa pasimula ng public ministry ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay minarkahan. Kahit na hanggang sa huli, ay pinakita pa rin ng Panginoon, bagamat markado na ang kanyang ministry ng Espiritu ng Diyos, nanatili pa rin siyang pasensyoso sa mga Hudyo hanggang sa huli. Pero sa huli, makikita natin, nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, nagkaroon talaga ng paghiwalay yung Messiah sa mga Hudyo. In a sense, that after the cross, ang pagdidil na ng Panginoon ay hindi lang sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga Hudyo, kundi isinama niya na yung mga hindi Hudyo sa pagliligtas na kanyang isinakatuparan. Ang mga totoong tao ng Diyos, sa punto ng pagkatapos ng krus ng Kalbaryo, ay hindi na lang pwedeng mga Hudyo. Ang mga tao ng Diyos ay kasama na yung mga hentil o yung mga hindi ipinanganak na Hudyo. The true people of God is no longer territorial. Dati kasi, kung sino lang yung mga nandun sa Israel, kung sino lang yung kasama sa lahi ng Israel, sila lang yung pwedeng umangkin na sila yung tao ng Diyos, na sila'y pinili ng Diyos. Pero pagkatapos ng Panginoon ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo, the people of God, the true people of God has become ecclesial. Anong ibig sabihin natin yan? The people of God must now be understood as the universal church. At ang universal church ay binubuo hindi lang ng mga Hudyo. Totoong nagliligtas pa rin ng Diyos ng mga Hudyo. Kahit sa panahon natin ngayon, totoo, may Reformed Baptist Church sa Israel ngayon. No? At patuloy na nagliligtas ang Panginoon ng mga Hudyo, pero kasama na po ang mga hentil. So when we talk about the people of God, particularly sa context ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang mga Hudyo, kundi mga hentil. And what really matters, pagdating sa ministry ng Panginoon natin, at this point, hanggang sa dumating siya doon sa krus, is how He trains people na nananampalataya sa Kanya to become true disciples.
No, kaya gusto kong i-summarize yung ating pag-aaral ngayong umaga in this manner. The clear marks of true disciples are oriented to the Lordship of Jesus. Paano natin malalaman kung sino ang totoong alagad ng ating Panginoong Jesucristo? It is by the mere fact that their lives are oriented or centered to the Lordship of Jesus. So yun pala ang marka ng isang totoong alagad ng Panginoon. Ang buhay niya umiikot sa pagiging Panginoon ni Jesus ng kanyang buhay. Yan ang ibig sabihin ng pagiging disciple. Yan ang ibig sabihin ng pagiging Christian. Yan ang ibig sabihin ng pagiging born again. Ang buhay mo, hindi na sa iyo. Ang lahat ng ginagawa mo sa buhay na ito, dapat nakasentro o umiikot sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay mo. Marami sa mga tao ngayon nagpapakilalang Christian at malakas ang loob na tawagin ang Panginoong Jesus na Panginoon, pero ang buhay nila hindi umiikot sa kanyang pagiging Panginoon. Hindi umiikot pa rin sa kanilang sariling buhay. Nagiging bukang bibig na lamang yung Panginoong Jesucristo, pero hindi ito ang kumokontrol sa kanyang buhay. So sa ating pag-aaral, let me give you two very important points dito sa passage na ito. The very first one is, tingnan natin yung the perilous effects of unbelief. The perilous effects of unbelief. So that's the first one. And then tingnan din natin yung pangalawa, the proofs exhibited by those who believe. The proofs exhibited by those who believe. Tingnan natin yung una, the perilous effects of unbelief. Si John, sa kanyang pagsulat dito sa kanyang aklat, nagsimula siya sa pamamagitan ng isang mataas na pagtuturo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. He began by declaring sa John chapter 1 verse 1 that Jesus Christ is God. Take note of that. The entire book of John, the Gospel according to John, ay sinimulan sa pamamagitan ng isang introduction. At itong introduction na ito ay patungkol sa pagiging Diyos ni Jesucristo. But what is really impressive about this introduction is the fact na itong Diyos na ito, nagkatawang tao siya. Diba? Sabi sa John chapter 1 verse 14, bagamat siya ang Diyos na lumikha ng lahat sa sanlibutan na ito, at siya rin yung Diyos na may kapangyarihan para panatilihin ang lahat ng kanyang nilikha sa universe na ito, nagkatawang tao siya. John chapter 1 verse 14. He came into His own. Pag binasa mo yung John chapter 1 verses 10 to 11, pumunta siya dito sa mundo, pumunta siya sa tao na kanyang nilikha, yet ano yung ginawang pagtugon ng mga tao sa kanya? Unbelief. Unbelief. Now, we say this because the manner how John arranged his material points to this truth. Dinevelop niya yung gospel presentation niya sa pamamaraan na hahamunin niya yung kanyang mga mambabasa na manampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Si Jesus ay ang Kristo. And this is very crucial because only those who believe na si Jesucristo ay si Jesus ay Kristo at nananampalataya sa kanyang pangalan, sila lamang ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa chapter 1 verse 1, pinakilala na si Jesus ay Diyos. Sa chapter 20 verse 31, sinasabi doon, hindi mo lang basta alamin na si Kristo ay Diyos, dapat manampalataya ka na si Kristo ay Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya sa Kanya, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So, hindi enough yung magkaroon ka ng tamang theology patungkol kay Jesus. Na maraming tao, expert pagdating sa theology. No? Yung mga aklat na mga nagtuturo ng systematic theology, kabisado nila yung mga laman, yung mga mahihirap na paksa pagdating sa theology ay easy lamang sa kanila.
But it doesn't mean na Christian sila. What is required is faith. Manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And here, sa passage na ito, gusto ko ipakita sa inyo sa mga verses na nauna sa mga binasa natin that John is teaching us about the devastating results of unbelief. Unbelief is not only a terrible condition. Hindi lang ito isang nakakapanginig na kalagayan, nakakaawang kalagayan ng isang tao. Kundi ito po ay mayroong nakakatakot din na resulta. So yung una pong devastating result or perilous effect ng unbelief is blindness to the truth about God. Blindness to the truth about God. Yung pong term ng mga Hudyo, the Jews, dito po sa passage natin, di ba binasa natin, at lumapit sa kanya, mga Hudyo, the Jews, yung pong term na yon hindi lang po tumutukoy dun sa mga pangkaraniwang tao sa Israel na kung tawagin ni Hudyo. So that's one way of explaining the word the Jews dito po sa passage na ito. Pero sa paggamit po ni John sa term na ito, in his entire book, ang term ng the Jews ay hindi lamang po tumutukoy sa mga pangkaraniwan o common people, but it also includes the leaders of the Jews. So pag sinabing the Jews, ang mga Hudyo, hindi lamang po kasama yung pangkaraniwang tao na nakikita mo sa paligid pagka lumabas ka ng bahay mo, kundi kasama rin yung mga tao na nandun sa mga opisina, no, na mayroong mga matataas na katungkulan, the leaders of the Jews. In other words, yung pong ministry ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang buhay, yung kanyang pangangaral, yung kanyang paggawa ng mga himala, ay hindi lamang po nagkaroon ng epekto sa mga pangkaraniwang tao, kundi maging naapektuhan yung mga matataas na tao sa lipunan. Nung sinabi na lumapit sa kanya ang mga Hudyo, so hindi na mga common people, yung mga nakikita mo sa palengke, nakikita mo sa nagtitinda sa lansangan, naglalakad sa lansangan, ang lumapit sa Panginoon, kahit yung mga tao na nasa matataas na posisyon sa lipunan na intriga sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, bahagi sila ng mga taong lumapit sa Kanya. We can learn something from this. A life that is consistent with what is being said attracts the attention of any group of people, and this can be utilized for the preaching of the gospel. Lagi nating tandaan, tayo po bilang mga mananampalataya, it's part of our duty to proclaim the gospel. Ang kadalasan nagiging problema ng maraming mga Christian pagdating sa kanyang duty na mag-preach ng gospel, wala naman nakikinig sa akin paano ako mangangaral. Yun yung pangkaraniwang dilema, di ba? Paano ako magpipreach ng gospel? Paano ako mag-share ng gospel? Sino makikinig sa akin? Dito papasok yung practicality nitong detalye na ito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Ang Panginoong Hesukristo, hindi niya kailangan gumamit ng trompa. Alam niyo yung trompa, yung malaking speaker na ganyan, para mag-announce sa palengke o kaya sa lansangan, o meron po akong sasabihin sa inyo, makinig kayo sa amin. Hindi na kailangan ng Panginoon ng social media para i-announce yung kanyang ministry. Hindi na kailangan ng Panginoon ng mga pulyeto na ipamumudmud mo para sabihin, meron po ditong preaching sa ganitong oras, sa ganitong lugar. Ano yung ginamit ng Panginoon to attract people, even those people in the high position in government, para puntahan siya? Anong ginamit ng Panginoong Hesukristo? Yung kanyang buhay. His own life. His own testimony. So pwede po natin gamitin din yon. Kung meron po tayong testimony na nag-a-attract ng mga tao, diba, hindi na natin kailangan tawagin sila eh. Sila mismo yung lalapit at sila mismo yung magtatanong, bakit ganyan ang buhay mo? Bakit ganyan ang principle mo? Bakit ganyan yung attitude mo? But the problem with many Christians today, hindi mo malamang Christian eh. So how can you expect people na lapitan ka at tanungin yung pagiging iba mo at ng iyong testimony kung hindi naman nila nakikita yung kaibahan? Ang Panginoon, kaya lumapit yung mga Hudyo sa Kanya
Sapagkat naiintriga sila sa kanyang buhay. At yun yung ginamit ng Panginoon na pamamaraan, no, para mangaral siya ng mensahe ng kaharian ng Diyos. The people could not resist themselves from coming to Jesus. Sino ba tong Jesus na to? No? Ano ba yung kanyang ginagawa? Ano ba yung kanyang sinasabi? Ano kanyang pinangangaral? So people cannot keep themselves from coming to Jesus. Many of them have become eyewitnesses to the ministry of the Lord Jesus. Narinig nila yung kanyang pagtuturo. Nakita nila yung kanyang mga himalang ginawa. But the sad thing is, ang Panginoon naging very popular during His time. Ang daming tao talaga from all directions pumupunta sa Panginoong Jesucristo. Diba, there were even moments sa kanyang ministry na kailangan niyang pumunta sa tuktok ng isang burol. Bakit ginagawa ng Panginoon yun? Para marinig siya ng mga tao sa sobrang dami ng sumusunod sa kanya. And sometimes makikita niyo sa gospel accounts ng Panginoon, kailangan sumakay ng bangka, pumunta dun sa isang medyo malayong distansya sa ilog. Bakit? Kasi ang daming tao, hindi siya maririnig. So, kailangan niyang humiwalay so that people can see Him and people can direct their attention to Him and listen to what He had to say. Pero bakit kahit na napakaraming mga tao na naiintriga sa Panginoong Jesucristo, despite all of this, they still could not understand who Jesus really was. Ang daming tao, dinudumog siya, pinalilibutan siya, pinakikinggan siya, pinupuntahan siya kahit saan siya naroon, sinusundan siya kahit saan siya pumunta. Pero, kahit na ganun pa man, yung sabihin nating pagtanggap ng tao sa Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng mga taong ito naiintindihan kung sino siya. Anong sabi ng mga tao dito sa passage natin? Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Sunod sila na sunod sa Panginoon. Kung saan siya pumunta, nandun din sila. Bakit sila sumusunod sa Panginoon? Hindi naman pala nila maintindihan kung sino siya. Now, many commentators offer different ways of understanding itong tanong na ito. But I think the most important matter here is the issue of the messiahship of the Lord Jesus. Ito pong mga Hudyo na ito, nanatili silang nagugulumihanan. Yan yung salita natin sa Tagalog. Puzzled. Hindi nila maintindihan kung sino ang Panginoong Jesucristo. At dahil hindi nila maintindihan, ito na nga bang si Kristo, si Jesus ang Kristo? Siya na nga ba yung Messiah na hinihintay natin? So they became restless. No? Hindi sila mapakali, hindi sila ito na nga ba, hinihintay natin? Siya na nga ba yung ating tagapagligtas? Tatandaan ninyo, yung mga Hudyo po meron silang expectation ng darating ang Messiah. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ang tanong lagi sa isip nila, siya na ba yun? Ito na ba yung Messiah na ipinangako sa atin mula sa lumang tipan? But this question actually reveals one of the perilous effects of unbelief. And what is that? Kahit na nasa harapan na nila yung ipinangakong Messiah, hindi pa rin nila makita ang katotohanan. Nanatili silang bulag sa katotohanan ng Diyos. Now, we cannot deny na ito pong mga Hudyo, hindi sila ignorant when it comes to the promise in the Old Testament that God will send His Messiah. Ipadadala ng Diyos ang kanyang Messiah. In fact, kasama ito sa kanilang everyday expectation. Ito nga pong occasion ng pinag-aaralan natin, di ba, sa John chapter 10 verse 22, may binanggit din dyan, no, na Feast of Dedication. Ano yung Feast of Dedication? Ang Feast of Dedication is actually a proof of the anticipation of the Jews that one day God will send a Savior. Ano po ba itong Feast of Dedication? Meron pong historical
significance yan para sa mga Hudyo. Ito pong Feast of Dedication is actually a commemoration kung papaanong ang Diyos sa kanyang soberanong kapangyarihan, pinalaya niya ang mga Israelita mula sa mapaniil na pamumuno ng isang paganong emperor na ang pangalan ay Antiochus Epiphanes. Hindi ko alam kung familiar kayo dito sa pangalan na ito. Antiochus Epiphanes was a Greek oppressive pagan ruler. At noong pong 165 BC, meron pong grupo ng mga tao, meron pong grupo ng mga Hudyo na pinangunahan ni Judas Maccabeus. At ito pong kanilang ginawang pag-aalsa ang naging dahilan para manalo sila laban kay Antiochus Epiphanes at mabawi nila yung temple. Okay, kasi yung ginawa ni Antiochus Epiphanes during this time, binaboy niya yung templo. So, ang ginawa niya, nag-alay siya ng mga baboy, kinuha niya yung mga mamahaling mga kagamitan sa loob ng templo. If you're familiar with kung ano yung ginagawa sa templo, ano yung laman ng templo, lahat ng ginagawa sa templo at lahat ng laman ng templo ay ayon sa iniutos ng Diyos at lahat ng yun ay gagamitin lamang para sa pagsamba sa Kanya. Ang ginawa ni Antiochus Epiphanes, ginawa niya yung lahat ng kabaligtaran ng inutos ng Diyos. So in other words, the temple was desecrated. So ito pong si Judas Maccabeus during this time, nagsimula siya ng isang revolusyon at sa pamamagitan ng revolusyon na ito, nabawi nila yung templo at nire-dedicate nila sa Panginoon. At ito po yung dahilan kung bakit meron po silang tinatawag na Feast of Dedication. At naging bahagi ng celebration na ito ng kanilang victory against Antiochus Epiphanes and the rededication of the temple, yung pong heightened expectation nila regarding a much better Messiah. Kumbaga hindi si Judas Maccabeus at saka yung mga kapatid niya yung Messiah. Meron pang darating na greater than Judas Maccabeus. At itong darating na Messiah na ito, masigit pa kay Judas Maccabeus at sa kanyang mga kapatid, hindi lang babawiin ang templo, kundi babawiin ang buong bayan ng Israel. Matandaan natin na pagkatapos ng mga Greeks, di ba, ang tumalo sa kanila mga Romans. At yung mga Romans na ito, ang siyang kasalukuyang umuukupa doon sa pagiging pinuno ng bayan ng Israel at this particular point, even at the point of the Lord Jesus Christ. So ito pong mga Hudyo na ito, every time na pinagdidiwang nila yung pista ng dedication ng temple, laging pinapaalalahanan nila yung sarili nila, merong darating na higit na tagapagligtas at babawiin niya yung buong bayan ng Israel. Palalayain niya yung buong bayan ng Israel mula sa pagiging alipin sa bayan ng Roma. At dito, nabuo yung pananampalataya ng mga Hudyo. Ang pananampalataya nila ay nakasentro sa isang political na Mesaya. Pero hindi ito yung pananampalatayang hinahanap ng Diyos eh. Ang pananampalataya patungkol sa Diyos ay hindi po hinuhubog ng mga bagay na gusto nating paniwalaan. Ang pananampalataya po sa Diyos ay hinuhubog ng kung papaanong ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Ulitin ko po yan. Napakahalagang punto nito. Ang pananampalataya po sa Diyos ay hindi hinuhubog ng ating sariling pamamaraan ng pag-iisip. Hindi tayo ang pumipili ng kung ano yung dapat nating paniwalaan. Kung ano yung ibig sabihin ng pananampalataya para sa atin. Ang humuhubog sa ating pagkakaintindi sa kung anong pananampalataya, salita ng Diyos. At kung paano pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. The misconception of the Jews patungkol dun sa darating na Messiah ay nabuo dahil meron silang sarili nilang understanding at pakahulugan sa kung ano ibig sabihin ng darating na Messiah. Hindi yung kung ano yung kahulugan ng ipinangako ng Diyos na darating na Messiah mula pa doon sa lumang tipan. Ayun po yung isa sa mga paksang pinag-usapan natin sa ating Theotalk kahapon. Yung covenant ng Diyos
Sa pamamagitan ng mga covenants na ito ng Diyos, tinutupad niya unti-unti yung kanyang ipinangako nung panahon ni Adan na magpapadala siya ng binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Kaya lang yung mga Hudyo, sila yung nag-decide kung anong ibig sabihin ng Messiah. Para sa kanila, yung Messiah, yung magpapalaya sa kanila mula sa Rome. Hindi na yung meaning ng Diyos. Kaya yung faith nila, sarili na nilang definition. Hindi na yung definition ng Diyos para sa Kanya. At ito yung nagpalala ng kanilang pagiging bulag sa katotohanan patungkol kay Jesucristo. Jesus deliberately withheld revealing His true identity as the Messiah because of this wrong expectation. Ako naniniwala, sinadya ng Panginoon na hindi niya tahasang sinabi, ako yung Messiah. Bakit? Sapagkat umiiral sa isip ng mga Hudyo ng panahon na yan, ang maling konsepto patungkol sa Messiah. Sila yung nag-define ng Messiah Sila yung naglagay ng larawan kung sino yung Messiah, hindi na yung Panginoon And I think it's a form of judgment to the people of Israel that Jesus withheld the true meaning of the Messiahship to them. In other words, He did not tell them plainly because what He required is saving trust and not revolutionary confidence. Walang interes ang Panginoon sa pananampalatayang pang-revolusyonaryo ng mga Hudyo. Laging palaban ng mga Hudyo ng panahon na ito Pag mayroong dumarating na medyo charismatic na leader, ito na yung Messiah. Pag may dumarating na, magaling to mag-lead, magaling to mandirigma, ito na yung Messiah. Kaya napakarami ng dumating na akala nila Messiah na hindi naman Messiah. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo, saving trust, yung pananampalatayang nagliligtas. Yun ang kailangan niya. Pero bagamat hindi sinabi ng Panginoon ng tahasan at maliwanag sa kanila yung anong ibig sabihin ng kanyang pagiging Messiah, hindi naman nagkait ang Panginoon ng mga patunay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ng himala na siya yung Messiah. Dami niyang ginawang miracles, di ba? Nakita ng mga Hudyo yung miracles niya. Pero kahit na ganun pa man, bulag pa rin sila sa katotohanan. Nakita na nila yung mga miracles, bumuhay ng patay. Diba? Nagpagaling ng mga may sakit. Nangangaral ng mabuting balita ng Panginoon. Hindi pa rin sila naniwala. Ang pangangaral ng Panginoon ng kaharian ng Diyos sa kanila, hindi lang naman sa pamamagitan ng mga gawa ng himala, kundi sa pamamagitan din ng kanyang sarili at ng kanyang salita. So by implication, pwede nating sabihin na evangelism is gospel words tied up with a gospel-transformed life. Ang Panginoon kaya siya naging effective sa kanyang evangelism kasi yung buhay niya consistent sa message niya. Tayo po kasi madalas ang message natin inconsistent sa buhay natin. Kaya yung mga tao na gusto natin sanang evangelize, hindi naniniwala. Pero ang Panginoon, ang kanyang evangelism, yung salita niya, consistent sa kanyang gawa. That's why people believe. Pero marami pa rin hindi naniwala sa kanya. So that's the first perilous effect of unbelief, blindness to the truth. The second one is spiritual alienation from God. Spiritual alienation from God. Hindi po huminto si John by simply saying na yung hindi paniniwala, ang resulta nito ay kabulagan o pagiging bulag sa katotohanan. Dinagdagan niya pa ito ng mas seryosong problema at ano yun? Ang kawalan ng kakayahan na magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos. In the very words of Jesus, we are told, these Jews did not believe because of their spiritual alienation from God. Chapter 10, verse 26. Tingnan yung sabi diyan, subalit, hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Aba, ang bigat na salita yun. Kaya kayo hindi naniniwala sa akin sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa.
And this is a very essential substance of the gospel we preach. Hindi po lahat ng mga tao nakikinig sa atin, totoong Christian. Hindi po lahat ng taong kasama natin, totoong born again. And we must tell people about the reality of their spiritual condition before God. Paano natin ipinapamukha sa tao ang kanilang totoong kalagayan sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan ng batas ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas ng Diyos, makikita niya kasalanan ang naglalayo sa Diyos sa mga tao. Sa pamamagitan ng batas ng Diyos, naiintindihan ng mga tao ng ibig sabihin ng kasalanan at pagiging makasalanan. And what is the point here? Man's blindness to gospel truths is a spiritual problem. So kung spiritual problem ang pagiging hiwalay sa Diyos, spiritual din lamang ang solusyon. Hindi natin kailangan ng isang diploma sa isang eskwelahan para masabing alam na natin ang katotohanan patungkol sa Diyos at meron na nga tayong kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. There's no amount of learning that can resolve the issue of alienation from God. Kahit gaano kataas ang IQ mo, kahit gaano karami ang alam mo sa Bible, hindi yan ang solusyon para maging malapit ka sa Diyos. Ang mga Hudyo, nag-aaral ito ng Torah o ng kautusan mula pa sa edad ng napakabata hanggang sa tumanda na sila. Ang mga Hudyo na ito, kabisado nila ang kautusan. Minimemorize po talaga nila ang kasulatan. Tayo nga, tamad na natin mag-memorize ng mga verses ngayon eh. Diba? Hindi na nga tayo sanay mag-memorize kasi madali nang buksan sa cellphone, ng Bible, sa tablet, sa computer. Pero itong mga Hudyo, alam niyo kung gano'n sila kaseryoso? Kabisado nila yung kautusan. Minimemorize nila yun at nire-recite nila every Sabbath day sa kanilang mga synagogue meeting. They know the scriptures. But Jesus rebuked them because even though sinasaliksik nila ang kasulatan, every time na nagagather sila sa sinagoga, na-miss pa rin nila yung lahat ng katuruan patungkol kay Jesus. Pakinggan yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 5, verses 39 to 40. Sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Consider the irony. Ito pong mga Hudyo na ito, pero silang kasulatan, kabisado nila yung kasulatan, sinasaliksik nila yung kasulatan, anong purpose nila? Para mahanap nila yung Messiah, para makita nila yung Diyos, para magkamit sila ng buhay na walang hanggan. But the problem is, ayaw nilang lumapit kay Jesus. Ayaw nilang kilalanin si Jesus. Ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan kay Jesus. Pwedeng marami tayong impormasyon na alam patungkol sa Diyos. Nagbabasa tayo ng Biblia, pero wala pong kahulugan ng lahat ng ito kung hindi po tayo magkakaroon ng tamang kaugnayan kay Jesus. Kung hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, walang saysayan. Nagre-reklamo yung mga Hudyo, kung ikaw yung Mesiya, sabihin mo na sa amin. Hindi ba malinaw yung mga ginawa ni Jesus na nagpapatunay na siya yung Messiah? Malinaw. Hindi ba malinaw yung pangangaral ni Jesus patungkol sa kaharian? Malinaw. Pero bakit sila ganito magreklamo? Hindi po problema yung kung paanong nagpahayag ang Panginoon at yung pinapahayag ng Panginoon. Ang problema po nila, sila yung disconnected eh. Sila yung walang kaugnayan sa Panginoon. They fail to understand sapagkat ang kanilang totoong kalagayan sa Panginoon, sila ay malayo sa Panginoon. Sila ay hiwalay sa Panginoon. At dapat lagi nating tatandaan, no matter how clear or complete our gospel presentation, persuasion is God's work.
Kahit gaano kagaling ang presentation, kahit gaano kaganda yung illustration, kahit gaano ka-entertaining yung inyong ah, ginagamit na tools para ipaliwanag ang gospel sa mga kausap ninyo, ang Diyos ang may kapangyarihan para maniwala sila. Hindi tayo. Unless there is regeneration, a man will refuse to accept the truth of the gospel. Hanggat hindi nagiging born again ng isang tao, mananatili siyang hiwalay sa Diyos. At habang nananatiling hiwalay isang tao sa Diyos, wala siyang kaugnayan sa Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Unless Christ gives man eternal life, he will remain in his unbelief. Yung pong mga kambing, mananatiling kambing. Nanunuwag. Unless, baguhin ng Panginoon yung mga kambing gawing tupa. Diba sabi niya sa mga Hudyo, hindi kayo naniniwala sa akin, hindi kayo nakikinig sa akin kasi hindi naman kayo tupa. So maliban na gawin ng Panginoon na tupa ang mga ito, hindi sila maniniwala. Maliban na gawin ng Panginoon na born again ng isang tao, hindi siya mananampalataya. At mananatili siyang hiwalay sa Panginoon. Ibig bang sabihin niyan, hanggat hindi ako nagiging born again, wala akong responsibilidad sa harapan ng Diyos? Hindi. Bakit? Sapagkat sabi sa Acts chapter 17 verse 30, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao magsisi. So ibig sabihin, katungkulan ng tao na lumapit sa Diyos. Katungkulan ng tao na kilalanin na siya'y makasalanan. Katungkulan ng tao na siya'y magsisi. At kapag ang isang tao ay nananatiling lumalayo sa Diyos at ayaw magsisi, lalong bumibigat ang kanyang pananagutan sa Diyos na ito. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos balang araw, bakit ang bigat ng parusa mo sa akin? Kapagkat nung tayo nabubuhay sa mundo, tayo yung lumalayo. Tayo yung nagsasabing ayaw natin. Tayo yung nagsasabing hindi natin kailangan ng ebanghelyo. Nakukontento lang tayo na nakikinig. Nakukontento lang tayo na nakakaintindi ng mga pinapaliwanag, pero ayaw nating manampalataya. At kapag ganyan lagi yung ating response, bumibigat ng bumibigat yung iyong pananagutan sa harapan ng Diyos. At balang araw, sisingilin ka ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam eh. Mga kaibigan, lagi na natin napapakinggan ang pangangaral patungkol kay Jesus. Hindi na tayo pwedeng magdahilan na hindi natin alam. Let's move to our second major point, the proofs exhibited by those who believe. So nakita natin, terrible, perilous ang kalagayan ng mga taong walang pananampalataya. Nakakapangilabot ang kanilang sitwasyon. So tingnan naman natin on the other side, the positive point, that people who believe also exhibit proof. Hindi lamang po yung mga taong hindi naniniwala ang mayroong karakteristik na pinapakita. Ganon din yung mga mananampalataya, meron din pong mga patotoo na ipinakita sa atin. At dito po, makikita natin that the Lord Jesus Christ is actually teaching us how to discern kung sino yung mga totoong disciple at kung sino yung mga hindi totoong disciple. Paano natin malalaman kung sino yung mga hindi totoong disciple? In-explain niya sa atin sa point number 1. They are blind to the truth and they are alienated or separate from God. Paano naman natin malalaman yung mga tupa? Paano natin malalaman yung mga may pananampalataya? So nagbigay siya sa atin ng 3 tanda. Number 1, they are known by their Lord. So yun yung unang marka ng isang totoong disciple. They are known by their Lord. Kilala sila ng kanyang Panginoon. Sa panahon natin ngayon, masyado nang palasak yung paggamit ng nung nakilala ko yung Panginoon. Kaya kailan nyo na lagi naririnig yan pag mayroong nagte-testimony ng kanilang conversion. Lagi nilang sinasabi yun, nung nakilala ko yung Panginoon. Ganito, ganyan, yung nangyari sa buhay ko.
At minsan, ginagamit din natin yun sa pag-evangelize, di ba? Kailangan makilala mo ang Panginoon para maging Christian ka. Kailangan makilala mo ang Panginoon para maligtas ka. Bagamat wala pong mali dun sa term na kailangan nating makilala ang Panginoon, pagka po inilipat natin yung diin sa ating personal na pakinabang, nagiging subjective, imbis na sa Diyos yung focus, nagiging theologically wrong yung salitang makilala ang Panginoon. Ang mga totoong alagad, hindi po kailangan makilala muna nila yung Panginoon eh. Dito po sa text natin, ang mga totoong alagad dapat makilala muna ng Panginoon. So, ang unang makakakilala sa atin, ang Panginoon. Hindi yung tayo dapat ang makakilala sa Panginoon. Nagiging baliktad eh. Binabaliktad ng maraming tao. And this clarifies to us several important doctrines ang totoo. Pagka naintindihan natin yung tamang emphasis, dapat ang Diyos ang nag-i-initiate. Dapat ang Diyos ang kumilala sa atin, hindi yung tayo ang kikilala sa Panginoon. Ini-establish niya yung doctrine of election. Kung familiar kayo dyan. Diba? Ang Diyos ang unang kumikilos. Ang Diyos ang pumipili. Hindi tayong pumipili sa Diyos. Ang Diyos ang pumipili na kung sino ang ililigtas niya. In-establish din yan yung order of salvation o doon sa theology tinatawag na ordo salutis. Yung pong mga pinili ng Diyos, tatawagin niya. Yung mga tatawagin ng Diyos, ililigtas niya. So may ano yun eh, mayroong pattern yung pagtawag ng Panginoon sa atin. And then panghuli, it establishes the perseverance of the saints. Yung mga pinili ng Diyos, yung mga tinawag ng Diyos, mananatiling Christian yan hanggang sa huli. Diba sabi ng Panginoon, silang mga mananatili hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Ibig lang sabihin niya, yung mga totoong Christian yan hanggang huli. Hindi yung humihinto sa gitna. Tapos babalik sa dating buhay. Pagka ganun, hindi totoong Christian yun. Kasi ang totoong Christian, pagka niligtas ka ng Panginoon, pagka ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hanggang mamatay ka, Christian ka. Hindi yung Christian ako ngayon, pagka 30 years old na ako, siguro hindi mo na ako magiging Christian. Pagka nag 40 years old na ako, magiging Christian ako ulit. Hindi ganun. Yung mga kinilala ng Diyos, pananatilihin ng Diyos hanggang wakas. Kaya ang tanong sa inyo kinilala ba kayo ng Diyos? Kinikilala ba kayo ng Diyos? Kasama ba kayo dun sa mga tinawag ng Diyos at iniligtas ng Diyos? So yun yung unang katangian pala ng isang may totoong pananampalataya. Kilala siya ng Diyos. Pangalawa, they hear the voice of the Lord. Pinapakinggan nila ang tinig ng Panginoon. Sabi ng iba, paano natin malalaman kung sino ang totoong Christian? Ang isa sa mga sagot, pagka yung tao na yan laging uma-attend sa church. Pagka laging nandyan sa service, pagka nandyan sa Bible class, pag nandyan sa prayer meeting, Christian yan. Yung iba naman sabi, pagka laging nananalangin, Christian yan. Pagka laging nagbabasa ng Bible, Christian yan. Pagka mabait, Christian yan. Pero ang Panginoon, nagbigay siya ng kanyang sariling sagot. Sabi ng Panginoon, malalaman mo kung sino yung totoong alagad kung sila ay nakikinig sa tinig ng Panginoon. Yung pong salitang nakikinig dito, hindi ibig sabihin yung naririnig yung sinasabi. Hindi yun ibig sabihin nakikinig. Marami po sa mga anak natin, naririnig tayo pero hindi nakikinig sa atin. Diba? Tinatawag mo, sasagot naman, pero hindi lumalapit. Diba? Naririnig ka, pero hindi sumusunod sa iyo. Hindi ka pinakikinggan sa sinasabi mo. Ang salitang pakikinig po dito means more than just listening. It is a word that includes both comprehension and obedience. So, yun po palang pakikinig sa tinig ng Panginoon. Hindi mo lang naririnig yung sinasabi ng Panginoon. Nauunawaan mo yung sinasabi niya at sinusunod mo yung sinasabi niya. Yung palang ibig sabihin ng nakikinig sa Panginoon.
So maraming implication yan. Those who are genuine disciples pay careful attention when the Word of God is being preached. So yun pala yung isa sa mga implication pagka ang isang Christian nakikinig sa tinig ng Panginoon. Interesado siya sa preaching. Nakikinig siya sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi siya natutulog pag kami nagpipreach. Hindi ginagawang parang lalabay yung preacher o yung preaching, pampaantok. Hindi. Attentive siya sa pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. He will persist in listening to the preaching of God's Word. Very crucial po kasi yung listening sa preaching. Doon sa parable of the sower and the seed, matatandaan ninyo doon sa Matthew chapter 13 verse 4. Isa po doon sa mga nahasik na binhi na punta doon sa gilid ng mga daan. Anong ginawa ng mga ibon? Tinuka yung mga binhi. Hindi sila tumubo. Anong paliwanag ng Panginoon doon? Yan yung nangyayari sa salita ng Diyos na hindi nagkakaroon ng ugat kasi hindi pinapakinggan at hindi inuunawa. Ang ginagawa pala ni Satan doon sa mga napapakinggan nating salita ng Diyos, binubunot niya. At syempre, pag binunot niya yung salita ng Diyos, hindi magkakaugat. Pagka hindi nagkaugat sa buhay natin, hindi magkakabunga. No wonder, maraming mga tao sa church nakikinig sa preaching, pero walang improvement. Hindi nagmamature sa Christian life. Paurong Imbis na paabante yung Christian life, paurong ang nangyayari. Bakit? Nakikinig, pero binubunot ni Satan yung napapakinig kaya hindi nagkakabunga sa buhay. That's very sad. And then second implication, those who are genuine disciples will not be satisfied with simply understanding the Word. They will submit to the Word. Ang pakikinig sa salita ng Diyos, sinasamahan ng pagsunod. Hindi po natin itatanggi ang katotohanan, masakit. Galit na galit yung maraming mga nagpapakilalang Christian at member ng church kasi pinaparinggan daw sila ng pastor sa preaching. Nasasaktan, nagagalit. Pero kung talagang tayo ay disciple ng Panginoon, ang tamang attitude, papahintulutan natin ang salita ng Diyos na isabdu tayo. Ano ibig sabihin nun? Hinahayaan natin ang salita ng Diyos, sakupin tayo. At kasama doon sa pagsakop ng Panginoon, may sakit talaga Di ba? Masakit talaga mapaalalahanan, masakit talaga na makorek. Pero kung talaga mananampalataya tayo, we will not mind if it hurts as long as ang resulta, Christ-likeness. Yung mag-grow tayo, magmamature tayo. Problema kasi sa maraming mga Christian yan, masyadong entitled Ayaw na sasabihan, ayaw na re-remind. Alam nyo, ang dapat nating katakutan, wala nang nagsasabi sa atin at wala nang nagre-remind sa atin. Kasi ibig sabihin nun, wala na silang concern sa'yo. At pag wala na silang concern sa'yo, wala na mag-guide sa'yo, papunta ka na sa maling direksyon. Ang huli nun, judgment na para sa'yo. Pangatlo at huli, hindi lang sila kilala ng Panginoon, hindi lang sila nakikinig sa tinig ng Panginoon, sumusunod sila sa Panginoon. They follow the Lord. Ano nga ba ang Christian? A Christian is a follower of Jesus. A Christian is a disciple of Jesus. Yung pong salitang follow dito, hindi lang po yung sumusunod dun sa yapak ng taong nasa unahan nila. Di ba yung ibig sabihin ng sumusunod? Merong nasa unahan, sinusundan natin yung yapak niya. Sinusundan natin kung saan siya pumunta. Hindi po yun ang ibig sabihin ng follow dito Ang ibig sabihin ng follow dito, we are adhering to the instructions or teachings of the leader. Ang disciple faithfully obeys everything that the leader says. Kung ano yung sinasabi ng leader, sinusunod niya. Kung ano yung ginagawa ng leader, tinutularan niya. Kaya nung panahon na yon, yung mga disciples na sumusunod sa master, lahat, pati yung damit, sinusunod nila, ginagaya nila yung damit ng master, pati yung mannerism ng master, pati yung paraan ng pagsasalita ng master, kasi they are imitating the master. They are following the master.
Ganun palang ibig sabihin ng disciple. One cannot claim to be a disciple of Christ, pero masuwayin sa utos ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? 6 na araw sa inyo. Gawin niyo lahat ang gusto niyo sa 6 na araw. Inyo yan. Pero yung isang araw, akin. Yan ang ginagawa ng maraming Christian. Pati yung araw ng Panginoon, kanila. Anong tawag doon? Selfishness. Is that a mark of a true disciple? No, it's not. Baka naman binibilog mo lang yung sarili mong ulo na disciple ka ng Panginoon, pero ang totoo, hindi. Because the very simple instruction that the Lord's Day belongs to God, hindi mo magawang sundin eh. How can you claim to be a true disciple? Mahiya naman tayo, Panginoon. Kung sinasabi nating disciple ako, Christian ako, born again ako, pero yung simple na the Lord's Day belongs to the Lord, hindi mo na nga masunod-sunod. True discipleship of Christ or true disciples of Christ are willing to forsake their personal interests for the interest of the kingdom of God. Tandaan ninyo, sa Luke 14:27 sabi, ang sino man na gustong maging alagad ko, bubuhatin niya yung kanyang krus at kakalimutan niya yung kanyang sarili. Kaya yung salita po dito na sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin, ipopromote mo yung interest ng leader mo, hindi yung interest ng sarili mo. Ang interest ng Panginoon. Kaya dapat lagi tatanungin natin sa sarili natin, ito bang ginagawa ko? Pinopromote ko ba yung interest ni Jesus o yung pinopromote ko sarili kong interest? Kasi kaya mo sagutin yan sa sarili mo eh. At alam mo na rin kung ano yung magiging resulta ng ginagawa mo. If you are not promoting the interests of your Lord, do not expect His blessing. Hindi, pinagbubuti ko naman itong ginagawa kong pag-aaral. A-absent ako pag Lord's Day kasi meron akong review. Kapag bubutihin ko yung aking trabaho, a-absent ako sa Lord's Day kasi kailangan ko itong ma-accomplish. Ginagawa mo ba yan para i-promote ang interest ng Panginoon mo? Hindi. You cannot look me in the eyes. Tapos sasabihin mo sa akin, pinopromote ko yung kagustuhan ng Panginoon by doing that. Kung sa mata ko hindi kayo makakaharap, lalong hindi tayo makakaharap sa mata ng Panginoon. Di ba? One cannot truly be a follower of Christ if he will let his personal interest always come before the interest of his Lord. Following the Lord requires us to deny ourselves and to pursue His interest. Search natin sarili natin. Kasama ako dyan. Dapat laging guiding question natin sa everything na ginagawa natin. Ito bang ginagawa ko? Ginagawa ko because I'm following the Lord. I'm promoting the interest of my Lord or not. Siguro gusto kong tapusin yung pag-aaral natin by a reminder that there will always be two kinds of people in this world. Yung pong mga taong naniniwala at sumusunod sa Panginoon at yung mga taong hindi naniniwala at sumusuway sa Kanya. To which group do you belong? Saan grupo ka kabilang? If your answer is, I belong to the group that obeys the Lord, then prove it. Patunayan mo. Nakasama ka dun sa grupong nananampalataya, sumusunod, nakikinig sa tinig ng Panginoon, at papasakop sa Panginoon. Patunayan mo. Huwag mo lang sabihin. Kung hindi ka naman makakapagsabi na hindi ako kabilang dun sa mga tao na alagad ng Panginoon, then anong hinihintay mo? Ayaw mo maging alagad ng Panginoon kasi ayaw mo maging responsible?
Ayaw mo maging alagad ng Panginoon kasi ayaw mong gawin ito para sa church, ayaw mong gawin ito para sa Panginoon. Pagka yan ang dahilan mo, you are waiting for judgment. Nakakapangilabot yung parusa. Kapagkat ang Panginoon, hindi siya nagbibiro sa kanyang banta. Pagpapalain niya yung mga mananampalataya at susunod sa kanya, parurusahan niya ang hindi. Piliin mo kung kanino kang panig mapapabilang. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat for once again opening our eyes to important matters about our discipleship. Madaling i-claim na disciple kami, pero ang hinahanap mo yung discipleship that really matters. True discipleship ang hinahanap mo. And hindi po biro yung inyong qualifications. Minsan masyado na lang namin pinapababaw and overlook. Pero nakasulat sa Bible yan eh. We cannot overlook all of these things eh. These are plain, these are direct. Kaya tulungan niyo po kami. Sana hindi lang kami maging madali sa pag-angkin na kami disciple, pero our discipleship does not count. Help our discipleship to count. Help us to become disciples that really matter. And only you can do this for us. Patawarin niyo po kami sa aming pagiging complacent. Patawarin niyo po kami sa aming pagiging entitled. Just because we are doing this, just because we're giving this, exempted na kami. No, we're not. Lahat kami liable. Lahat kami mananagot sa inyong harapan. And it's very important for us to be reminded every now and then of the seriousness of the call of discipleship. This is not something that we decided for ourselves. Ikaw ang pumili sa amin. And we must prove ourselves before you. You do not have to prove yourself eh. Kapagkat paulit-ulit niyo nang pinapatunayan ng sarili niyo sa amin, kami ang kailangan magpatunay ng sarili namin. Gusto namin maging alagad na totoo. Help us. Give us grace. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen.